aming pong taus-pusong pakikiramay po, Ma'am Genevieve. Magandang hapon po sa lahat. Attorney, ma'am. Nandito po ako ngayon, ma'am, attorney. Kasi po, hindi pa po nabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng kapatid ko hanggang ngayon. August 27 po yun nangyari. Tapos, ilang months na po, naghintay po kami na ma-actionan. Kaya po ako nandito ngayon para po makuha po ng kapatid ko ang nararapat na hustisya at magbabayad ang cost po ng kanyang pagkamatay. Kami po ay nakikiramay, no? At Shari, August pa pala nangyari ito, no? So mahigit siguro more or less mga 6 na buwan na. And sabi niyo po wala pa rin pong nangyari. Tama po ba? Yes po, attorney. Okay. Ma'am, nakilala po ba natin yung driver ng truck? Yes, sir. Meron na po. Ito ba nung kasi ang nakita lang naman natin na video is yung mismong pagkahagip po, no, ng inyo pong kapatid. Siya po ba ay nag-surrender? Siya po ba ay tumigil? Tinulungan man lang ba niya yung inyo pong kapatid? Hindi po siya tumigil po, sir. Instead po na tumigil siya, nag-signal po siya na tatabi. Opo. Instead po na tumigil, nagtuloy-tuloy po siya ng takbo. So parang hit and run? Ganun po yung Ganun, nangyari. tinakbuhan niya? Yes po. Okay, so sabi mo, parang nag-signal light siya na parang tatabi siya. Sabi siya po. So malamang siya rin, napansin din niya, no, na parang may nangyari. Okay, pero instead na tumabi, diretso na lang siya. Pero ma'am, bago po mangyari yung insidente, ma'am, ano po ang sinabi din sa inyo ni Faith? Galing po sila saan, ma'am? Bali, kumain po sila sa Eat All You Can po sa may City Pines. Yun, tapos nag-send pa sila ng picture sa mama ko. Sabi ni mama po, uwi na daw po siya. Tapos nagulat na lang po kami. Okay, so yan po yung truck na... Opo, yan po yung trailer truck. Okay, at na-identify po natin kung sino po yung nagmamaneho nung truck na yan. Oh, by the way, nakita ko, no, parang nagkaroon nga ng nagkagulo na nung afternoon. Siguro tinulungan po ang inyong kapatid. Yes. Dumating naman po ang ating mga pulis. Nagkaroon na po ba ng investigasyon? Bali, dumating po yung mga pulis sa record. Base po sa record nila is around 1:40 po. Tapos nangyari po sa incident na video is 1:03. Okay, so mahigit 30 minutes po dumating yung ating mga kapulisan. Pero na-mention mo kanina na meron ding kasama po ang inyong kapatid. Yes, 2 motor po sila, sir. Convoy sila. Tapos yung trailer truck po, nag-overtake siya sa blind curve. Likod po ng motor yung na-hit po sa harapan ng trailer. Okay. Tapos yung driver po na punta doon sa right portion. Tapos yung kapatid ko, dahil sa lakas ng impact po, nahulog po siya. Tapos yung ulo niya po, nabi-up. Oh. Lumabas po yung utak. Tapos makita po sa video, attorney, na gumanon yung truck sa lakas po ng impact. Yung mga tao nagtakbuhan po kasi yung ulo nga po sumabog. Okay, opo. Tapos nabali pa yung parte ng katawan ni attorney. Attorney, yung driver po ng truck ay si Sandel Genita at ang kumpanya po ng truck ay napag-alaman po natin. Ito po ang Jomaray Pulp Packaging Industries. Magandang hapon po, nanay at tatay, no? So narinig nga po namin mula po kay Ma'am Genevieve yung nangyari, nakakalungkot. No, nasa hanggang ngayon, mahigit 7 months na. Yes okay, po. ay wala pa rin pong nangyayari. So wala pang nakakasuhan, madam? Wala pa po kasi sabi nila, kulang pa daw yung ebidensya. Attorney, tapos patay na yung kapatid namin. Kulang daw yung ebidensya. Well, number 1, may video tayo dyan. Meron at po. ang daming mga tao doon, may mga eyewitnesses tayo dyan. So kailangan nating malaman ano pa yung kulang na ebidensya para makita natin ano yung kailangan nating gawin. And it's been 7 months. Ito po bang Jomaray Packaging Industries po ay nag-reach out na po ba sa inyo? Yes po. 39 days po from the incident. Ano po ang sinabi, ma'am? Gusto po nilang makipag-settle po. Mareglo sa inyo, Opo. sa pamilya. Pero Magkano po ang sinasabi, ma'am? wala pong amount na na-mention po, ma'am. Kasi sabi lang nila na mag-settle. Tapos nung time na yun, ma'am, nagalit po yung papa ko, ma'am, kasi 39 days, sobrang tagal na, ma'am. Nalibing na yung kapatid namin. Nung time sana, ma'am, na naburol siya kasi kailangan namin ng tulong, tapos panglibing po. Pero wala po sila, 39 days pa po sila lumantad. Tapos sabi ni papa na, ang batas na lang ating sundin kung ano ang nararapat na gawin. Tapos sabi po nung representative ng company nga na, meron ba kayong ebidensya? Tapos sumagot po yung
police inspector daw, wala daw po. Sobrang sakit po. Nangalap kami ng CCTV para lang po mahuli. Kayo na yung kumuha? Opo. So itong CCTV na to, Yan po, kami po yung kumuha niyan. magandang hapon, Sir Ernest Baterna. Magandang hapon po, attorney. Okay, so sir, no, kayo mismo yung nandun nung nangyari itong insidente na to. Okay? Opo, ako po yung driver nito. Nakita po namin yung video, yung CCTV footage, may kalabuan nga lang. So gusto po naming malaman yung kompletong detalye sa inyo. Paano kayo nahagip nitong truck? Bali po kasi attorney, yung nangyari po, galing po akong gasoline station po, yung Shell, yung kung saan nangyari yung aksidente. Tapos, yun nga po, blind curve yun. Tapos, yung pagsakay ni Faith, tapos pauwi na po kami ng San Jose. Yun na nga po yung nangyari. Sobrang lakas po ng takbo ng truck. Tapos, wala man lang, hindi man lang siya nag-horn or kahit ano man lang, hindi ko po namalaya na nabangga na po kami sa likod po. Kasi sobrang lakas po ng takbo ng truck. Okay. Sir Ernest, no, since kayo po ay nandoon sa mismong scene of the incident, kayo po ba ay kinausap na ng mga investigador na ibigay nyo na po ba ang inyong testimonya? Opo, pagkatapos ko pong dalhin sa hospital po, nung nasa hospital na po ako, pumunta po yung investigator po doon para hingin yung side ko po. Tapos pati yung mga kasama ko po na driver din. Magandang hapon, Lieutenant Macariola. Sir, ano po ba ang naging status ng investigasyon natin? Nung po mayroon po pumunta sa atin sa station, through po ng effort po sa atin, at po sa counterparts natin, yung traffic management unit natin, meron po pumunta sa atin sa station. Actually, it is more than a month after that incident. And sa tingin po nila, nung company, na kamukha po ng truck nila yung vehicle na accordingly po, nakatama po doon sa ating victim na namatay. Actually po, pumunta pa nga din po kami doon sa legal office po mismo ng Malaybalay City na makita po yung both sides. And accordingly naman po after doon, nagpusap kasi yung na-receive po namin information, yung family po mismo nung victim is nag-direct communicate sila nung company pertaining to... Yung sinasabi nyo na is yung nangyaring parang usapang areglo. Actually, sir, hindi po yung areglo kasi nga po naman hindi naman admitted po sa bila na sila talaga. Pero initially po doon, kasi nga po yung first, yung agreed party at that time, pinapakausap po namin ng company na kasi po sila talaga voluntary po pumunta sa office to clarify the issue and things po pertaining to the incident. Pero after that po, hindi na po bumalik yung family po ng victim sa atin, and we received report po na lumapit daw po sila sa NBI accordingly na investigating body po. Yes, Lieutenant, ang gusto ko pong malaman, no, ano po yung nangyari sa investigasyon? Okay? Meron Yes, po ba tayo nakitang pagkakasala? Meron po bang nangyaring negligence? At did we come up with a report? Actually, sir, no, because yun nga is walang sa amin po, sir, is hindi po natin na-file yung case kasi nga po is hindi pa bumalik. Actually, kinontak po natin yung family po nito nung namatay based on that. Kasi po, ang nakapagpunta po namin sa legal... Pabalik-balik po sila mama at papa. Sa legal office po yun. Actually, ang sinasabi nga din po namin, because yung kabilang party naman po, sir, is open po sila in anything po na possibilities. So, kaya po sabi namin is, kinausap namin mismo through the legal office of Malaybalay City kasi po neutral yun. Actually, kilala po nung family ng victim. As you all know, ang nangyari po sa incident is contributory po. Dalawa po yung incident po is dalawang contributor po doon. Kung nakita po namin sa CCTV, ang unang contributor po doon is yung driver po ng motor na sinakyan po ng biktima natin. At secondary po yung truck. Kasi kung nakita niyo po yung impact po based sa CCTV na nakita, sa gilid po ng truck. Ibig sabihin po yung motor is nag-swerve siya pa left, pumasok po sa lane ng truck din. Kaya po makontributor yung truck kasi supposedly mabagal po dapat takbo niya kasi nasa city po siya mismo, na sa loob po mismo na city ng Malaybalay. Sinasabi nyo na walang criminal liability dito, yung driver ng truck. Yes, sir, mayroon po, sir, sa contributory po. Mayroon din po silang criminal liability. So kung merong criminal liability based on your investigation, Lieutenant, bakit wala pa tayong na-file na criminal case? Yes, sir. Kaya po, sir, nire-reach out po natin yung family para po may mag-angkot na complainant pertaining po that matter.
Nung ni-reach out po ng tropa natin, ng investigator natin yung family, sabi nga nila is mag-refer na lang sila sa NBI, which is a separate investigating body. Lieutenant, no, since sabi nyo naman, no, that you found criminal liability on the part of the truck driver, kasi yung aspect ng contributory negligence, it can be a matter of defense na lang later on, no? We can file Yes, sir. the criminal case. Okay? Yes, sir. Anytime po. Pwede po, sir. At nandito, nakikinig po yung kapatid ng ating biktima. In fact, nagrereklamo siya na 7 buwan na raw na hindi po, nawala daw pong nangyayari. So, I find it hard to believe na kaya na-delay yung kaso na to kasi hindi nyo pa sila na-convince na maging complainant for the case. Yes, sir. Actually po, sir, pinapuntahan ko pa. I will check po, sir, no, yung investigator on case natin. Kailan siya, ilang beses nila binalikan yung family. Kasi nga tinatanong nga po namin, what's the outcome? Kasi after po doon ng kapag-usap po, sa harap po mismo ng ating city legal officer ng Malaybalay. Yung totoo po, sir, hindi nila po kami na-refer sa NBI. Kami po mismo, hindi po namin pinaalam sa kanila na pumunta kami sa NBI. Ayun, magandang hapon po. Si Attorney JV po ito, sir, ng ACT-CIS Party List. Yes, sir. Good afternoon po. Yes po. Chief Tamayo, no, lumapit daw po sa inyo yung pamilya po ni na Ma'am Genevieve Gamot, humingi na ng tulong kasi nababagalan sila sa nangyaring investigasyon from the Malaybalay Police Station. Sir, ito po yung kaso no, ng teacher po na nahagip ng truck at siyang nagdulot ng kanyang pagkamatay. Sir, malaman ko lang kung ano na po yung status ng separate na investigation po ninyo? Yes, sir. Actually, during the conduct of the investigation, we were able to take the statements of the witnesses, including the complainant himself, the father. Nagbibigay na po siya ng statement dito sa atin. So, after the statement na kinuha natin, hinahanap pa namin yung isang witness na sinabi niya na isa din doon sa nasa actual incident. So, sa ngayon, hindi ko pa na nag-appear dito yung witness na yon. So, yun na lang siguro. Baka yun ang makapagbigay ng breakthrough dito sa kaso na ito. Okay. Sino po yung witness na yon, Sir Tamayo? Hindi ko na makakuha yung pangalan, pero alam ng private complaining parties. Sila mismo ang nag-tip sa amin na yung tao na yun ang isa mismo sa nakakita sa incident. Okay. Sige sir, no, so sana po no mapabilis po natin yung investigasyon ng NBI. This is already a separate investigation, Shari. Yes sir, yes sir. Kasi sir, August pa po 'to yung nangyari no? So kawawa naman yung pamilya. Yes sir po. Sa amin naman sir, as of this date, yung mga na-gather natin ng mga ebidensya is hanggang sa circumstantial evidence. So, wag namin with the approval ng private complaining party na sinabi ko sa kanila na ipapile natin ito na medyo kulang pa yung kuha natin. So, kailangan pa natin ng additional evidence to corroborate the other witnesses. Yun lang muna ang status, sir. Sir Tamayo, humarap na rin po ba sa inyo ito pong Jomaray Packaging Industries po? Yes, kasi yung driver mismo na involved dito, sinabpina natin dito sa opisina para magbigay ng kanyang pahayag. Opo. Kung to shed light kung paano nangyari itong incident na ito. Pero ang nangyari is complete denial yung ginawa niya. So, ganun na rin ang nangyari dito. Okay. Kasi kanina po sir, no, natanong ko nga po si Ma'am Genevieve kung na-identify no, yung driver. At yun nga raw po si Mr. Sandel Genita. Now, as you mentioned, dinenay niya lahat ng accusation and expected naman po yan na hindi niya aaminin yung pagkakasala. Sir, without affecting no po yung investigation ninyo, gusto lang po sana naming malaman ano pa po yung mga kulang na ebidensya. Kasi based from what I heard, meron po tayong CCTV footage. Okay? Meron din naman tayong mga eyewitnesses account. At mapapatunayan din naman nating namatay. No, hindi naman na siguro contested yung pagkamatay ng ating biktima. Matanong ko lang, Chief Tamayo, ano pa po kaya yung mga ebidensyang kulang? Yes, sir. Sa atin, sir, meron tayong tinatawag na standard of evidence na kailangan natin bago natin ma-file yung kaso. Kasi isa rin sa inaano natin na baka masayang yung efforts natin na ipapile natin kaagad na medyo hilaw yung pagka-imbestiga natin. Sa amin, kailangan airtight yung investigation natin para pag i-file natin, talagang makakuha tayo ng conviction.
Yun ang ano natin, sir. I leave it to you muna, Chief Tamayo. We will ask yung pamilya po ng biktima kung sino pa yung eyewitnesses na nandun. At marami po yung nandun, yung mismong kasama po ng namatay nating guro. They have already, sabi kanina ni Mr. Ernest, nakapagbigay na po sila ng kanilang testimonya. Okay? At mayroon tayong mga CCTV footages dito. If mayroon pang ibang mga CCTV footages, ma'am, maybe we can help na rin yung NBI. Tayo na magbigay ng mga ebidensya na to. Okay? At ating mga kapulisan. Chief, meron po ba tayong timeline kung kailan kaya mafafile na yung kaso? Ang sa amin, sir, wala naman tayong tinatawag na timeline. Ang inaano lang namin ng degree na wag lang sanang hindi airtight yung kaso bago namin i-file. Yan ang inano namin, sir. As of now, Chief, ang assessment ninyo, kung i-file nyo na ngayon, madidismiss lang din naman. Medyo tayo, sir, medyo hindi tayo gagambol na ganyan lang, sir. Pero yun ang hinihintay namin, sir, yung mayroon pang dalawang witness na gusto nilang i-present sa atin na hindi pa na-i-present sa atin. Okay. So, siguro by that time na ma-interview namin ang witness na yan, baka magkaroon tayo ng breakthrough dyan. Actually, sir, na hindi na po namin alam kung anong gagawin, sir. Baka kasi nandun na po, ano pang witness po yung hinahanap nila, sir? Saan pa kami kukuha? Nang gusto nilang ipa-witness na sa namatay na kapatid ko. Tapos yung last na usapan dun, sir, pinatotal na ng company, sir, yung sweldo ng teacher 1 hanggang sa mag-retire siya. Tapos sabi nung company representative, hindi daw sila pwedeng mag-decide. So kailangan muna nilang umuwi sa Davao para itawag daw or kausapin yung may-ari para doon sa computation. Mga Monday yun, tinext ng kapatid ko na computation about ng 13M po. Tapos, 13 million po. Yes po. 24 years old hanggang po mag-retire siya. Tapos ma'am, pag-text ng kapatid ko sa company, ang sinabi lang po nila, sir, the company is not amicable of the said amount. Tapos wala na pong nangyari. Ibang aspeto po kasi yun, yung part na kung magkakaroon ng amicable settlement. Insofar as yung criminal aspect kasi that is separate. Sir Tamayo, and sina Lieutenant Macariola kanina, kung ang assessment po natin ay mahina pa or hindi pa airtight yung kaso, siguro kung magko-consent naman yung pamilya, kung talagang wala na silang ibang mahanap na witness, kung sila naman yung magsiserve as complainant, ipafile na lang natin po sa kanila. Ibigay natin yung mga meron ng ebidensya kung anong statement ang meron. Total, insofar as the fiscal's office, probable cause lang naman ang kakailanganin natin. Meron tayong mga testimony dito, kinukumpile ko na ito. Ang hinintay lang namin talaga, yung isang testigo na hindi ko pa nakunan ng statement. Tsaka kailangan mai-present natin yun. Para by hook or by crook, madagdagan natin yung strength ng kaso natin. Okay. Sige sir, opo. We will advise si Ma'am Genevieve Gamot, okay, yung mga dalawang witnesses po na yan, kausapin na po natin. Okay, kung yun na lang ang nagdi-delay po ng pagka-file po ng kaso, kausapin natin kung sino man yung dalawang witnesses na yan, mag-execute na sila ng kanilang affidavit. Now, kung talagang wala pa po, wala tayong makuhang witnesses, okay, o kaya walang magvo-volunteer, wala talagang may kagustuhan mag-execute ng kanilang affidavit, ma'am, kayo po bilang pamilya, bilang naiwan po ng ating namayapang guro, you can opt to file, Pwede nyo pong pagdesisyonan. I-file nyo na lang yung kaso. Ito na lang talaga hawak nating ebidensya Okay? Hindi naman po maaari na kung mamilit tayo ng ating mga witnesses. Ang fiscal naman po ay probable cause. Palang po ang kakailanganin po niyan. Later on, kung meron pang additional na magwi-witness, pwede naman po nating idagdag yan pag na-elevate na po tayo sa korte. Okay, pero sige, yun nga po ang sabi ni Chief Tamayo, kung maaari natin maibigay yung dalawang witnesses na yun, kausapin na natin sa pinakamabilis na panahon para ma-file na yan. Okay, more than 7 months. Too long for that, Charlie. Sir Tamayo? Yes, ma'am. Opo. Sir, gayon na lang po ang gagawin po natin. From time to time, kami po ay hihingi ng update sa inyo. Doon nakamonitor din po si Senator Raffy Tulfo sa case po na ito. Kasi ang sinasabi lang po ng family, sir, is hindi po kasi sila, kumbaga, hindi po sila satisfied sa naging action po ng PNP. Ngayon, madam, kampante naman din po kami sa NBI at na kila Sir Tamayo na po ito. Imo-monitor naman po natin ito, madam. Kung sino pa po yung dalawang witnesses po, madam, ipapakausap na po natin agad kila Sir Tamayo. Sir Tamayo, from time to time kami po hihingi ng update sa inyo, sir, para po dito sa matulungan po natin yung pamilya, and nakamonitor din naman po si Senator Raffy Tulfo sa investigasyon din po. Yes, ma'am. We'll do it. Apo. Tomorrow po siguro, sir, or by Friday, kami po hihingi po ulit ng update.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po. Sige po. Maraming salamat po, Sir Gerardo Tamayo, ang chief po ng NBI Bukidnon. Ayan. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio. Yes, ma'am. Okay? Para kung sakali man po, kukunin po namin yung contact details ninyo. From time to time, tayo po ay magtatawagan. Yes, po. At gayon din po sila Sir Tamayo dahil itong case po ay kinuha na rin po ng NBI. Okay. At ini ano po ba ang kung ano po ang maibibigay niyo pong legal advice kay Miss Genevieve po? Okay, ganito po no. So ang advice ko, ma'am, kayo po magdesisyon po kayo bilang pamilya, okay? Kung sa tingin nyo, meron namang eyewitnesses na, 'di ba? Yung mga kasama mismo ng guro, nakapagbigay naman sila ng testimonya. So malamang nakita nila kung ano yung nangyari, okay? Meron din naman tayong CCTV footage. Bagamat malabo po yung CCTV footage na yan, yung statements po ng mga eyewitnesses, okay, sila po yung magko-corroborate, sila yung mag-explain. Yung part na yan, okay, malabo dyan sa video, pero eto yan. Alam ko yan kasi nandun ako eh. Ganon yung magiging statement po nila yan. Sila yung magbibigay linaw doon sa na-capture po ng CCTV footage. Now, ang tanong is, based po doon, kung kayo po ay talagang naniniwala, no, na sasapat naman na yung ebidensya, kayo po mismo bilang pamilya, pwede nyo pong pagdesisyonan. Kayo naman yung magiging complainant dyan eh. Okay? I-file nyo na sa piskalya. Tapos habang dinidinig po ng piskalya, may quantum of proof. Ang kailangan lang naman nating patunayan dyan sa piskalya is probable cause. No? Maaari bang sila nga ba kaya yung nakapag-commit ng krimen na ito na dapat dalhin na natin sa korte? Okay, yun lang yung question po na kailangan nating i-satisfy or sagutin ng oo dyan sa may piskalya. Later on, pag umabot na po yan sa korte, kung may karagdagang witnesses po tayo, pwede po, bago mag-pre-trial, pwede po nating dadagdagan yung mga yon. Pero attorney, ang gusto pong mangyari ng mama at papa ko na hindi na po siya dumating po sa ganun po kasi matatagalan. Tapos magastos po, attorney, wala po kaming pangbayad sa hearing. Opo. Opo. Bale, ang gusto po ninyo, habulin natin kung maaari. Kasi kanina na-mention nyo naman may pag-uusap dun sa employer or may-ari nung truck. Sa truck. Okay. Well, number one, ma'am, no? Yung usapan po kasi ng areglo, sabi nga po kanina ni Chief of Police, wala namang nangyaring pag-aamin. Okay? So may nangyaring pag-uusap. Okay po, no? So, ma'am, hindi po kasi natin pwedeng pwersahan din, no? Yung kahit sino man to come up with a settlement. Okay? Pero kung Shari, if we can mediate na lang, no, to come up with, dapat kasi mutually acceptable po na terms, no? Naghihingi sila ata sa inyo ng terms na sa kanila ay hindi katanggap-tanggap. Baka gusto natin i-open na lang ulit natin yung linya ng pag-uusap. Okay? Yan po yung mabilis na paraan, no? Kung makuha natin kahit papaano, mabigyan man lang, no, ng hustisya yung pagkamatay po ng inyong kapatid. Attorney, inamin naman ng driver, attorney, na nag-drive siya tapos may logbook din po, patunay na doon po, nung time na yun, nakadaan po siya. Ma'am, yung mga ebidensya na hawak po ninyo, kasama po yan dun sa mga ilalakip natin. Magpapalakas, no, sa ating kaso. Okay? Pero in so far kasi po, na yung, I understand, no, yung driver ng truck, siya po yung makukulong dito. Okay? If mapapatunayan natin yung kanyang criminal liability. In so far as yung employer niya, yung liability na is secondary, gaya po ng nasabi ko kanina, hindi po natin mapipilit, ma'am. No? Yun po yung mahalaga. No? So if we can open the lines, makausap lang natin, okay, to come up with terms that may be acceptable for both parties. Kung yun po talaga yung route na gusto nyo pong tahakin, I think opening the line is the first step, Shari. Okay. And ma'am, gayon na po ang gagawin po natin. And siguro ilalapit na rin po natin kay Sir Tamayo ng NBI yung pagpapa-enhance po ng video. Okay, para kung sakali man po, baka meron din po tayo dito na mahahanap na pwede pong mag-enhance ng video. Okay? Sige po, ma'am, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay and kakausapin po kayo ng aming staff doon. From time to time, ma'am, tayo po ay mag-uusap at mag-update po kay Sir Tamayo ng NBI Bukidnon. Okay, ma'am? Opo, ma'am. Salamat po at magandang hapon po. Nanay Severina and Tatay Henido, maraming salamat po at ang aming pong pakikiramay sa inyong pamilya at sisiguraduhin po namin, Nanay and Tatay, na makukuha po ninyo ang hustisya po. Okay? At mag-a-update po kami sa inyo. Salamat po.